Happy Monday, everyone. A brand new week. This is Kababayan LA, America's first and only daily talk show for and about the Filipinos. And we are turning 6 years old next week. April 24th po ang birthday ng Kababayan LA. And we want you to be part of a celebration. We're having an initial celebration on Tuesday, April 24th. And all you need to do is join us. Send your photos, ideas, videos, messages, anything that you will remember or your favorite Kababayan moment over the last 6 years. Kababayan at la18.tv. Yung pong mga mapipili namin, mananalo din ng iba't ibang papremyo mula sa aming mga advertisers. And that is just the initial celebration because in May, we're also celebrating more for the 6th anniversary of Kababayan LA. For now, ito naman po ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo joining us sa kanilang Glendale Newsroom, Editor-in-Chief of Weekend Balita. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Janelle. And of course, congratulations po sa inyo, ang Kababayan LA, on behalf of Balita Media. And of course, nakikiselebrate din kami dahil naging parte na kami ng Kababayan LA. Of course, nagpapasalamat kami sa inyo, sa Balita at sa mga bumubuo pa ng iba't ibang mga contributors natin dito sa Kababayan LA. And you're definitely a valuable partner of Kababayan LA, Ronnie, and the rest of the Balita family. Thank you so much. For now, ang mga balita, Ronnie, mukhang matutuloy ang strike ng Cal State faculty. Oo, ngayong Monday, nagsimula na po ang pagboboto ng 24,000 California State University teachers, librarians, counselors. Kung malalaman po natin kung mag-i-strike po sila kasi alam naman natin, marami po nalilayoff sa kanila. Ngayon malalaman natin din kung yung strike na yan ay matutuloy, magkakaroon ng rolling strike. Kasi yung kanilang funding po at marami na nga pong natanggal po sa kanila, malalaman natin kung itutuloy nila yung pag-strike na yan. So they lost $970 million in state funding since 2008, and so nagbunga yan ng maraming tuition fee increases, pati a lot of teacher and faculty layoff. Ang nangyari lang, Ronnie, sa kabila ng yan, may 10% increase naman sa mga salary ang kanilang mga president. Mga presidente ng California State University, yun ang masakit, Ang hinihingi ng mga teachers naman at saka mga professors na yan, 1% increase lang sana. Nangyari, wala silang kontrata simula nung 2008 pa yata. Ngayon, malalaman natin kung itutuloy na lang yung strike na yan kasi yun na nga, nabanggit mo, 10% increase. Paano naman yung mga teachers na yan? Apektado dyan, of course, ang ating mga estudyante, 400,000 strong in 23 campuses all over California. All right, we're gonna be closely monitoring the development of this issue, Ronnie. Meanwhile, minomonitor din ng marami ang patuloy na balikatan ng Pilipinas at Amerika. Maraming against dito, Ronnie, pero patuloy pa rin. And some people naman now are saying with a hotly contested island sa Pilipinas, mukhang kailangan ng rest back daw ng Pilipinas at maiging maging kapartner natin ang Amerika. Oo, nabanggit mo yan, kasi meron tayong naging standoff dyan sa South China Sea na kung saan yung ating pinakamalaki na warship natin, Gregorio del Pilar, isang US Hamilton na cutter yan noong araw, nagpunta tayo sa China kasi nga meron tayong sanang uhulihing mga Chinese poachers daw, nangyari, hinarang naman ng tatlong Chinese merchant ships ang ating warship na iyan, nagkaroon ng konting standoff. Ngayon, may exercises, kinikriticize nga tayo, nabanggit mo na nga. However, every April, basta nangyayari ang buwan na yan, nagkakaroon tayo ng balikatan na exercise with the United States. Of course, there are 6,000 soldiers at ngayon, magkakaroon din ng exercises dyan sa China Sea. Mismo si Presidente Obama, alam naman natin, recently, in-announce niya na gusto niya magkaroon ng mas malakas at maging present ang United States sa region na kung saan ang mga international sea lanes ay dapat protektahan. Yes, the President of the United States has stated that it is desiring for the U.S. to be engaged more in the Pacific region. However, Ronnie, ito naman ang statement ng Foreign Ministry spokesman ng Beijing na si Liu Weimin. The major trend of the times in this region is peace and development. Military exercise does not represent the major call of the time. So another issue that we will be closely monitoring. Meanwhile, Ronnie, Pinay Pride OFW News, isang kababayan ay nanalo ng seat sa Parliament, sa Korean National Assembly actually.
Oo, no? From Davao City, no? Itong si Jasmine Lee, ang kanyang maiden name is Jasmine Bakernay. Siya po ay nanalo po ng isang parliament seat dyan sa Korea. She was born in Davao at nag-move po sila doon sa Korea after she met her husband na isang Korean national. Meron po silang dalawang anak. However, namatay na po yung kanyang husband in an accident na kung saan he was trying to save his daughter. At anyway, itong si Jasmine Lee ngayon, nabanggit mo na nga na nanalo ng isang seat sa parliament sa Korea. So malalaman natin ngayon at hopefully magkaroon din ng proteksyon at lumaganap ang interest ng mga 1.2 million immigrants na Pilipino dyan po sa Korea. She will be our voice sa Korean government. Korea is a beautiful country. Masarap ang pagkain. I just got back from Korea and in the coming days we'll give you the specials from Korea. We visited Yeosu, Jeju at marami pang iba. For now, Ronnie, thank you so much for sharing those stories with us. Maraming salamat po sa inyo. At huwag niyo pong kakalimutan, mas marami pang balita sa Weekend Balita at sa kanilang broadsheet na US Asian Post. Also on your screens right now, ang kanilang website, www.balita.com. Magbabalik pa po tayo dito sa Kababayan LA. Don't go away.